Ano nga ba ang mayroon sa isang maliit na islang bansa? Ito ang mapanlibak na tanong sa isipan ng 3,000 sa pinakamayayamang senior citizen ng Amerika. Sakay ng 6 na private charter jets, lumapag sila sa Pilipinas na may ere ng pagmamataas na para bang iinspeksyonin ang isang lupaing hindi pa natutuklasan. Ngunit ang maikling pananatili ng 6 na araw at 5 gabi ay yayanig sa buong pananaw nila sa buhay mula sa kaibuturan. Sa araw ng kanilang pag-uwi, isang di kapanipaniwalang tanawin ang bumungad sa Ninoy Aquino International Airport, NAEA. Ang mga matatandang ito na may hawak na kapangyarihan at kayamanang kayang magpagalaw ng mundo ay humahagulgol na parang mga bata nagmamakaawang ayaw ng umuwi. Ano ba ang kanilang nasaksihan sa Pilipinas? Anong mahika ang bumihag sa kanila? Ito ang kwento ng tradisyonal na panggagamot at taos-pusong pag-aalaga ng Pilipinas na nagpatahimik maging sa mga awtoridad ng kanluraning, medisina, at kung paano ang iisang tour na ito ay naging mitsa upang ang mga mayayaman mula sa buong mundo ay dumagsa ngayon sa Pilipinas. Sa likod nito ay isang kwento ng muling pagsilang ng kaluluwa ng isang matandang mag-asawa na hindi mo maikukwento ng walang luha. Ang kauna-unahang milagrosong istorya ng Pilipinas na gumulat at nagpaibig sa mundo. Ang buong katotohanan ay malapit ng mabunyag. Ang paglalakbay ng 3,000 mayayamang senior citizens ng Amerika sa Pilipinas at ang pagkakatuklas nila sa tradisyonal na panggagamot umabot sa 200,000 ang bilang ng mga dumating sa NAIA sa isang araw. Ang nakakagulat na dahilan kung bakit dumaragsa ang mga tao mula sa buong mundo sa Pilipinas. Nagkakagulo ang buong mundo. Paano kami makakatira sa Pilipinas? Isang nakakagulat na tanawin ang sumalubong sa pagdating ng 6 na charter jets na lulan ang 3,000 miyembro ng isang eksklusibong club ng mga mayayamang senior citizen mula sa Amerika. Matapos ang 6 na araw at 5 gabing paglalakbay, may mga nag-iiyakan at nagsasabing ayaw na nilang umalis sa Pilipinas. Ngunit hindi naging perpekto ang biyaheng ito sa simula. Para sa isang retiradong mag-asawang Amerikano na parehong nagtrabaho sa sektor ng medisina, ang paglalakbay sa isang maliit na islang bansa sa Asya ay hindi nila inaasahan. Ano bang makikita roon, tanong nila? Ngunit ang nakapagtataka, ang kanilang travel review ay kumalat sa buong Amerika at naging isang malaking usap-usapan. Lahat ng flight papuntang Pilipinas ay naging fully booked na humantong sa pagdaragdag ng mga emergency flight. Hindi na matigil ang pagdagsa ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Paano nga ba naitala ng mga dating mapagmataas na bisitang ito ang kanilang karanasan sa Pilipinas? Ngayon sisimulan na natin ang kanilang kamangha-manghang kwento. Bago iyan, kung maaari po isang maliit na pakiusap. Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong para makagawa kami ng mas magagandang video. Pakisabi na rin po sa comments kung saan ninyo ito pinakikinggan. Nasaan man kayo, maraming salamat sa pagsama sa amin. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa salaming pader ng clubhouse. Ang luntiang damo ng golf course sa labas ay nakakasilaw sa ganda. Nakaupo ako sa isang mesa, hawak ang aking tasa ng kape. Sa paligid ko ay mga pamilyar na mukha, mga miyembro ng aming Silver Circle na kasama ko na sa loob ng 5 taon. Ngayon daw ia-anunsyo ang destinasyon para sa ating twilight trip ngayong taon. Bulong ni Margaret na nasa katabing upuan. Tumango ako. Bawat taon ito ang sandaling pinakahihintay namin. Noong nakaraang taon sa Switzerland kami nagpunta, bago noon sa Italy. Saan kaya ngayon lumabas ang MC sa entablado? Tumahimik ang buong hall. Kinuha niya ang mikropono at dahan-dahang nagsalita. Ang destinasyon ng Silver Circle para sa ating overseas trip ngayong taon ay nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ang Pilipinas. Agad na umugong ang bulungan. Tumingin ako sa asawa kong si Alan. Nakataas ang kanyang kilay. Pilipinas daw, mas malakas ang boses ko kaysa sa inaasahan ko. Ganoon din ang reaksyon ng iba. May mga umiling, may nagtanong kung saan iyon. Kinuha ko ang brochure sa mesa. Ang pabalat ay larawan ng mga nagtataasang gusali. Nakasulat ang Manila. Ano ba yan? Pilipinas, bulong ni Alan. Hindi natin naiintindihan ang wika nila at isa lang yang maliit na islang bansa. Narinig ko madalas pa raw ang bagyo. Oo nga, ganoon din ang narinig ko, sang-ayon ko. Ang mga balitang nakikita namin ay laging tungkol sa tensyon sa politika o mga kalamidad at saka yung tinatawag nilang hilot. Bumaba ang tono ni Alan.
Hindi ba't pagmamasahe lang yan at pagpapainom ng mga halamang gamot? Hindi ko alam kung may siyentipikong basehan ba yan. Tama ka, sabi ko. 30 taon kaming nagtrabaho sa ospital. Bilang isang surgeon at isang nurse, palagi kaming may pagdududa sa mga paraan ng panggagamot na walang matibay na ebidensya. Para sa amin ang tradisyonal na medisina ay isang sinaunang paniniwala lamang. Susan, baka naman maganda roon, sabi ni Margaret. Binuklat na niya ang brochure. Maganda raw talaga sa Pilipinas ngayon. Yung kaibigan ko pumunta roon last year. Sabi niya, maganda raw, lalo na para sa mga may masakit na tuhod. Tuhod, napatingin ako sa sarili kong mga binti. Nitong mga nakaraang buwan nahihirapan na akong umakyat baba ng hagdan. Tuwing umaga may kumikirot na sakit. Mayroon din daw silang experience program sa isang Traditional Wellness Institute daw. Nginisihan ito ni Alan. Traditional wellness. Anong pinagsasabi nila? Ang medisina ay siyensya, hindi tradisyon. Oo nga, medyo kakatwa, sabi ko. Ngunit ngumiti si Margaret at sinabing, pero hindi naman masamang subukan, di ba? Bayad na rin naman natin ang membership fee. May punto siya. Hindi biro ang ibinayad namin. Maging si Alan ay hindi na nakasagot. Nanatili siyang tahimik na nakahalukip-kip. Nagpatuloy ang paliwanag sa entablado. Isang kabuuang 3,000 miyembro ang lalahok. Ngayong taon, espesyal naming inihanda ang mga charter jets para sa inyo. Sa salitang charter jets, nagbulungan ang buong hall. Hindi ito ang karaniwang commercial flight. Mula sa Los Angeles, diretsong paglalakbay ito patungong Naiya sa Maynila. Lahat ng upuan ay business class at may kasama kayong personal concierge 24,007. Inalis ni Alan ang pagkakahalukip-kip niya. Charter jets, ha? Mukhang pinaghandaan talaga nila. Mas maayos kaysa sa inaasahan ko. Isang larawan ng airport ang ipinakita sa screen. Malinis at moderno. Mas sopistikado kaysa sa aming inaakala. Ang kisame ng lobby ay gawa sa salamin at ang sahig ay kumikinang sa kintab. Naiya daw yan. Isa raw sa pinakamalinis na airport sa mundo, bulong ni Margaret. Talaga, mas maganda pa sa mga airport natin, pagdududa ni Alan. Ewan ko. Malalaman natin kapag nandoon na tayo. Nagsimula ng magpalakpakan ang mga tao, ngunit nag-aalangan pa rin ako. Isang dayuhang bansa. Ito ang unang pagkakataon kong makapunta sa Asia. Ano sa tingin mo, tanong sa akin ni Alan. Puno ng pag-aalinlangan ang kanyang mga mata. Sa totoo lang, hindi ako interesado. Bakit Pilipinas pa at hindi Europa? Sa sandaling iyon, isang kahon na balot sa velvet ang inilagay sa aming mesa. Tahimik itong iniwan ng isang waiter. Nang buksan ko ito, nakita ko ang isang ginintuang passport case. Nakaukit ang pangalan ko. May kasama ring leather luggage tag, ang lambot ng pagkakagawa. Mukhang handa na ang lahat, natatawang sabi ni Margaret. Bakit pa kayo nag-aalangan? Kung hindi tayo pupunta, sayang lang ang binayad natin. Tumingin ako muli sa asawa ko. Bumuntong hininga siya. Sige na nga, pupunta na tayo. Pero kapag hindi maganda, magrereklamo talaga ako. Oo naman, hindi rin ako aasa. Ngunit sa isang sulok ng aking puso, may kakaibang kaba. Isang halo ng pangamba at pag-usisa. Ano nga bang lugar ang Pilipinas? Paglabas ng hall, tumingin ako sa bintana, ang lawak ng asul na kalangitan. Sa parking lot naghihintay ang aming sasakyan. Pinagbuksan kami ng pinto ng aming driver. Maganda po ba ang araw ninyo, ma'am? Oo, salamat. Pagsakay namin sa kotse, sinabi ni Alan, Susan, maging tapat ka. Excited ka ba? Hindi maikli kong sagot, pero naku, curious ako. Bakit kaya nila pinili ang Pilipinas? Siguro dahil mura lang. Hindi siguro mura kung magpapacharter sila ng eroplano. Tumango siya sa sinabi ko. Totoo iyon. Kung charter jet, siguradong malaki ang gastos. Kung ganoon, mayroon sigurong espesyal dito. Hindi ko alam, malalaman natin. Umalis ang sasakyan, unti-unting lumayo ang clubhouse. Mahigpit kong hinawakan ang passport case sa aking kamay. Kumikinang ang ginintuang ibabaw nito sa sikat ng araw. Sa 3 linggo ng Abril daw ang alis. Wala pang 1 buwan, sabi ni Alan habang nakatingin sa labas. Kailangan nating maghanda. Maghanda ng ano? Hindi ba't mag-iimpake lang tayo? Magdala ka ng komportableng sapatos. Hindi maganda ang pakiramdam ng tuhod mo. Salamat sa pag-aalala. Isang sandaling katahimikan. Sa labas ng bintana, dumadaan ang mga mansyon, mga bahay na may magagandang hardin, mga lugar kung saan nakatira ang mga taong katulad namin.
Susan, hinawakan ni Alan ang kamay ko. Kung hindi natin magustuhan umuwi tayo agad, sige. Huwag nating pilitin. Ngunit sa isang bahagi ng aking isipan, may kakaibang kilig. Nagsimula na akong magtaka kung ano nga ba talaga ang Pilipinas. Kung nag-arkila pa sila ng charter jets, hindi kaya mayroon talagang espesyal dito. Nakarating kami sa bahay. Pinagbuksan kami ng pinto ng driver. Pagpasok ko sa loob, muli kong tiningnan ang passport case. Malinaw ang ginintuang ukit Susan Miller. Ang pangalan ko. Mukhang totoo na talaga ito. Sa loob ng isang buwan, tatapak ako sa isang dayuhang lupain. Mabuti man o masama, magiging isang karanasan ito. Kinagabihan bago ang aming pag-alis, nakahiga ako sa kama nakatingin sa kisame. Hindi ako makatulog. Ito ang unang pagkakataon kong magtungo sa Asya. Sanay ako sa Europa, magkakatulad ang kultura, mga tao at pagkain. Ngunit iba ang Asya, para itong isang ganap na ibang mundo. Matulog ka na. Walang dapat ipag-alala, sabi ni Alan, nakapikit na. Isang maliit na islang bansa lang yon. Ano bang makikita roon? Matulog ka na. Mahaba ang biyahe bukas. Tama siya. 14 na oras ang biyahe. Ipinikit ko ang aking mga mata. Kinaumagahan, isang pribadong sasakyan ang dumating sa aming bahay. Inilagay ng driver ang aming mga bagahe. Sa buong biyahe papuntang airport, tulog si Alan. Ako naman ay nakatingin sa labas ng bintana. May hiwalay na entrance para sa mga pasahero ng charter flight. Dumaan kami sa lounge at diretsyong sumakay. Maluwag ang mga upuan at mababait ang mga flight attendant. Ngunit hindi pa rin mapalagay ang loob ko. Ano pong inumin ang gusto ninyo? Tanong ng flight attendant. Champagne, sagot ni Alan. Ganoon din ang in-order ko. Kinuha ko ang baso at uminom. Dumaloy ang mga bula sa aking lalamunan. Mahaba ang 14 na oras. Nanood ako ng 2 pelikula, kumain, pero mabagal pa rin ang takbo ng oras. Madilim sa labas ng bintana. Mga Ginoo at ginang, malapit na po tayong lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Umalingaw-ngaw ang anunsyo. Umayos ako ng upo. Tumingin ako sa bintana sa ibaba. May mga ilaw. Isang syudad. Mas malaki kaysa sa aking inaasahan. Lahat ba? Yan Manila. Hindi ba kayan ang mga karatig lugar tulad ng Pasay o Parañaque? Ganyan kalaki ang karatig lugar. Hindi ako makapagsalita. Walang katapusan ang mga ilaw. Para bang mga bituing bumagsak sa lupa. Kumabog ang dibdib ko. Kalahating pananabik, kalahating pangamba. Sumayad ang mga gulong sa runway. Naramdaman ko ang pagyanig. Nandito na kami. Nasa Pilipinas na talaga kami. Pinagpawisan ang aking mga kamay. Halika na, bumaba na tayo, tumayo si Alan. Sumunod ako. Nang makalabas ako sa pasilyo, nanginginig ang aking mga binti. Biglang bumuhos ang pagod mula sa mahabang biyahe. Lumabas kami sa gate at sa sandaling iyon, huminto ang aking paghinga. Napakataas ng kisame, gawa sa salamin kaya't pumapasok ang natural na liwanag. Ang sahig ay kasing kinis at kintab ng marmol. Mas malinis ito kaysa sa alinmang airport na napuntahan ko na. Wow, natural na lumabas sa bibig ko. Susan, tingnan mo yon, turo ni Alan. Isang robot. Maputi ang katawan na may screen. Dahan-dahan itong gumagalaw papalapit sa amin. Mabuhay sa Pilipinas. Paano po ako makakatulong? Malinaw na sinabi nito sa Ingles na may kasamang Tagalog. Maya-maya automatikong nagbago ang screen at nagpakita ng iba't ibang wika. Totoo ba? Yan tanong ko. Mukhang totoo nga, sabi ni Alan, nanlalaki ang mga mata. Muling nagsalita ang robot. Nais po ba ninyong ihatid ko kayo sa immigration? Sige, salamat, sagot ko ng medyo nag-aalangan. Nanguna ang robot. Ang mga gulong nito ay tahimik na gumulong, ginagabayan kami. Sumunod kami. Nakita namin ang immigration. May pila ng mga tao ngunit napaka-organisado. Walang sumisigaw. Ibang-iba sa mga airport sa New York. Subukan mo ang automated immigration gate, sabi ni Margaret sa tabi ko. Automated, oo, facial recognition at fingerprint lang. Napakabilis. Tumayo ako sa harap ng makina. Lumabas ang iba't ibang wika sa screen. Pinili ko ang English. Iniskan ko ang passport at kinuha ang fingerprint ko. 5 segundo lang. Tapos na. Oo, tapos na. Hindi ako makapaniwala. Sa Amerika, aabuti ng 10 minuto ang paghihintay, kasama pa ang mga tanong at kumpirmasyon. Dito 5 segundo lang. Ang bilis, bulong ni Alan. Napakabilis. Okay na ba talaga to? Pumunta kami sa baggage claim area.
Isang malaking digital screen ang nasa itaas ng conveyor belt. Welcome Silver Circle Tour members, nakasulat sa Tagalog at Ingles. Gumaan ang pakiramdam ko. May naghihintay pala sa amin. Nandyan na ang mga bagahe, kinuha ni Alan ang maleta niya. Hinanap ko rin ang sa akin. Hila-hila ang aming mga maleta, nagtungo kami sa exit. Tahimik na bumukas ang automatic door. Paglabas namin, iba ang hangin. Sariwa, malamig. Walang maalinsangang pakiramdam na karaniwan sa Asia. Sa halip, isang banayad na simoy ng hangin ang humaplos sa amin. Ang sarap ng hangin. Oo, ang linis. Huminga rin si Alan ng malalim. Ang hangin na pumapasok sa aming mga ilong ay malinis. Walang amoy ng usok. Lumabas kami sa parking area. Isang limousine bus ang naghihintay. Kulay itim, makintab at mukhang bago. Isinakay ng driver ang aming mga bagahe. Mabuhay sa Pilipinas, sabi niya sa perpektong Ingles. Salamat po. Sumakay kami sa bus. Malambot at maluwag ang mga upuan. Leather. Malalaki rin ang bintana. Aalis na po tayo ayon sa itinakdang oras, sabi sa announcement. Tumingin ako sa relo. Eksakto sa oras. Walang kahit isang minutong pagkakaiba. Ang punctual nila. Oo, napakahusay nilang gumamit ng oras. Umalis ang bus. Sa labas ng bintana, mabilis na dumadaan ang tanawin. Mga nagtataas ang gusali. Ang mga salaming pader ay nagpapakita ng sikat ng araw, kumikinang. Ano ang lahat ng yan, tanong ko? Mga gusali siguro ng kumpanya. Ganyan karami. Hindi ako makapagsalita. Walang katapusan ang mga gusali. Hindi ito nalalayo sa New York. O baka mas moderno at mas malinis pa. Pumasok kami sa expressway. Malinaw ang mga linya. Malinaw rin ang mga road sign. Sa ilalim ng mga salitang Tagalog may kasamang Ingles. Susan, mahinang sabi ni Alan. Sa totoo lang, hindi pala masama. Oo nga, nagulat ako. Ang aming mga paunang husga ay unti-unting nadudurog. Akala namin ay isang saradong islang bansa. Akala namin ay may tensyon sa paligid, ngunit wala kaming naramdamang ganoon. Payapa, masigla, may mga sasakyang dumadaan sa kabilang lane. Mga luxury sedans, Mercedes, BMW, mga pamilyar na brand, lahat ay mukhang bago. Tingnan mo ang mga sasakyan na yan, lahat bagong modelo. Oo, mukhang mayayaman ang mga tao rito. Hindi gaanong naiiba sa Amerika. Gulat din ang ekspresyon ni Alan. Ganoon din ako. Pagkatapos ng mga 30 minuto, pumasok kami sa sentro ng Maynila. Mas siksikan ang mga gusali. Marami ring tao, ngunit hindi magulo. May kaayusan. Iyon daw ang hotel natin, turo ni Margaret. Isang matayog na gusaling gawa sa salamin. Maliwanag ang lobby. Huminto ang boss. Binuksan ng driver ang pinto. Enjoy your trip. Salamat po. Pumasok kami sa hotel. Ang lawak ng lobby. Isang malaking chandelier ang nakasabit sa kisame at kumikinang ang sahig na marmol. Isang hilera ng staff ang nakatayo, nakayuko at bumabati. Welcome po. Mabuhay. Ang kanilang mga ngiti ay mainit. Ramdam mo ang kanilang sinseridad. Hindi ito formalidad lang. Ang staff na ang nag-asikaso ng aming check-in. Kinuha na lang namin ang aming room keys. Madali lang. Sumakay kami sa elevator. 25th floor. Habang umaakyat, bahagyang sumakit ang tainga ko. Bumukas ang pinto at lumabas kami sa hallway. Malambot ang carpet. Binuksan namin ang pinto ng aming kwarto at huminto ang aking paghinga. Wow! Mula sa bintana, tanaw ang buong Maynila. Isang gubat ng mga gusali, kumikinang ang mga ilaw. Sa malayo may mga bundok ding natatanaw. Nagsasama ang syudad at kalikasan. Susan, tingnan mo ito, lumapit si Alan sa bintana. Hindi ito nagpapahuli sa Amerika. Oo. Baka nga. Pinutol ko ang sasabihin ko dahil pumasok sa isip ko na baka mas maganda pa, mas malinis, mas maayos. Naupo ako sa kama, malambot ang kutsyon. Pagod ako, ngunit kakaibang gaan ang nararamdaman ko. Tumingin ako sa labas, palubog na ang araw. Pinupula ng takip silim ang mga gusali, oras na para ayusin ang gamit at magpahinga. Kahit pagod, ayoko namang manatili lang sa kwarto. Naging mausisa ako. Alan, magkape tayo. Sige, may cafe daw sa lobby. Sumakay kami ng elevator pababa. Sa tabi ng lobby nakita namin ang isang cafe. Mula sa salaming pinto, may mga taong nakaupo. Naamoy ko ang bango ng kape.
Pumasok kami ngunit walang tao sa counter. Sa halip, isang malaking screen ang nakatayo. Isang touchscreen. Ano yan? Lumapit si Alan. Puno ng menu ang screen. Nasa Tagalog. Aabutin ko sana, pero huminto ako. Paano to gamitin? Nagbago ang screen parang slideshow. Dumaan ang mga larawan ng kape. Maganda pero wala akong mabasa. Nagpatuloy sa paggalaw ang mga titik. Nalito kami. Hinawakan ni Alan ang screen. Lumaki ang menu. Muling lumiit. Nagkatikinan kami. Kaya ba natin to? Biglang may nagsalita sa likod namin. Can I help you ma'am sir? Isang binatang staff. Mukhang nasa 20s. Nakasuot ng apron. Maliwanag ang ngiti. Yes please. Nakahinga ako ng maluwag. Pinindot ng staff ang screen ng ilang beses. Mabilis itong nagbago at naging Ingles. Lahat ng menu ay malinaw na. Wow, ganoon lang pala kadali. Opo. Nasa kanang itaas po ang language selection button. May English, Chinese at Tagalog po. Magalang ang paliwanag ng staff. Walang bahid ng pagkainis. 2 mainit na Americano please. Pinindot ng staff ang screen. Naidagdag sa cart. Lumabas din ang presyo. Itinapat namin ang card. Isang beep at tapos na ang bayad. Order number 24 po. Doon po ang pick-up counter. Naupo kami at naghintay. Tumingin ako sa labas. May mga taong dumadaan. Mukhang abala pero hindi nagmamadali. Mayroon silang sense of calm. Magaling ang teknolohiya nila pero mas magaling ang mga tao. Anong ibig mong sabihin yung staff kanina? Nakita niyang nahihirapan tayo, tinulungan niya tayo agad. Tumango si Alan. Sa Amerika iba sana ang nangyari. Pinaghintay siguro tayo o sinabihang basahin ang manual. Dumating ang kape. Mainit. Uminom ako. Masarap. Malasa. Masarap. Oo, hindi masama. Habang umiinom ng kape, pinagmasdan ko ang paligid. Tahimik na nakaupo ang mga tao, may nagbabasa ng libro. May gumagamit ng laptop, may nag-uusap. Isang payapang tanawin. Pagkatapos tumayo kami. Pabalik na sana kami sa kwarto nang sumakay kami sa elevator. Maraming tao. Bumukas ang pinto. Biglang may isang lalaki na humarang. Anong floor po kayo? Tanong niya. Mukhang nasa 30s at nakasuot ng suit. Nagulat ako sa biglaang tanong. 25th floor po. Pinindot ng lalaki ang button. Umilaw ang 25. Ngumiti siya at bahagyang yumuko bago bumaba sa kanyang palapag. Nagsara ang pinto. Tumingin ako kay Alan. Ano yon? Hindi ko alam. Ang bait lang niya siguro. Pero hindi natin siya kilala. Oo nga pero natural ang pagkilos niya. Umakyat ang elevator. Naguguluhan ang isip ko. Sa Amerika bihira iyon mangyari. Ang pindutin ng iba ang button mo sa elevator. Bawat isa ay para sa sarili niya. Nakarating kami sa 25th floor. Habang naglalakad naisip ko, ano ba ang mga taong ito? Bakit sila ganito kabait sa mga hindi nila kilala? Nagkibit balikat si Alan. Iba siguro ang kultura. Pumasok kami sa kwarto. Sa labas palubog na ang araw. Kumalat ang kulay ginto sa mga gusali. Pula at kahel ang kalangitan. Naupo ako sa kama at hinaplos ang tuhod ko. Kumikirot pa rin pero parang medyo gumaan. Guni-guni ko lang kaya Alan magpahinga muna tayo bago maghapunan. Sige, pagod na ako. Ipinikit ko ang mga mata. Bumuhos ang pagod. Ngunit payapa ang aking puso. Kakaibang kapanatagan kahit nasa isang dayuhang lugar. Makalipas ang 30 minuto, ginising ako ni Alan. Susan gising na. Nagbihis kami ng komportableng damit. Lumabas kami. Buhay pa rin ang lobby. Maraming tao ngunit hindi maingay. Isang tahimik na sigla. Lumabas kami ng hotel. Malamig ang hangin. Naglalakad ang mga tao sa kalye. Kumikinang ang mga signboard. Habang naglalakad napansin kong napakalinis ng kalsada. Walang basura. Malapad din ang sidewalk. Madaling lakaran. Ibang-iba sa New York. Humanap kami ng kainan. Isang Filipino restaurant. Nakasabit ang menu sa labas. Pumasok kami at kumain. Isang masarap na sinigang na hipon. Sikat din ang pagkaing Pilipino sa Amerika pero iba pa rin ang lasa rito. Masarap. Nang magbabayad na kami yumuko, nang malalim ang staff. Salamat po. Balik po kayo. Isang taos-pusong pasasalamat. Lumabas kami. Malamig ang hangin. May mga bituin. Magkahawak kamay kaming naglakad pabalik sa hotel. Pagbalik sa kwarto tumingin ako sa labas. Ang ganda ng night view ng Maynila. Para bang mga bituin ang mga ilaw.
May ilog ding natatanaw at ang mga ilaw sa tulay ay sumasalamin sa tubig. Alan, pakiramdam ko, napakabait ng mga tao rito. Oo, naramdaman ko rin. Nakahiga na kami. Pagod ang katawan ngunit magaan ang puso. Unti-unting nawawala ang aking mga prejudice. Lalo akong naging interesado sa bansang ito. Ang araw na ito ay puno ng sorpresa, ang kaginhawahan ng touchscreen, ang kabaitan ng mga estranghero, ang kalinisan ng mga kalsada. Lahat ay hindi inaasahan. Ano kaya ang makikita namin bukas, tanghalian na kinabukasan? Nagsimula na ang aming group activity. Nagtungo kami sa grand ballroom ng hotel. Pagbukas ng pinto, huminto ang aking paghinga. Napakalaki. Mataas ang kisame at kumikinang ang mga chandelier. Daan-daang mesa ang nakahilera, sapat para sa 3,000 katao. Bawat mesa ay may dekorasyon, isang magandang tradisyonal na sining. Isang bungkus ng sariwang sampagita ang nagsilbing centerpiece. Napaka-elegante. Wow, bulong ni Alan. Hindi rin ako makapagsalita. Ito ang unang pagkakataong makaranas kami ng ganitong pagtanggap. Hinanap namin ang aming upuan. May name tag sa mesa, nakasulat ang pangalan ko sa ginintuang letra, Susan Miller. Ramdam ang effort. Nagdim ang ilaw at tumugtog ang musika. Tunog ng kulintang at kudyapi. Mga instrumentong ngayon ko lang narinig. Napaka-misteryoso. Umakyat ang MC sa entablado, nakasuot ng eleganteng barong Tagalog. Maligayang pagdating sa isang piyestang Pilipino, ang aming handog sa inyo. Perpekto ang kanyang Ingles. Tumahimik ang buong hall. Sa likod ng entablado umilaw ang isang LED screen. Nagpakita ito ng video ng mga puno ng Nara na namumukadkad, ang mga dilaw na bulaklak na lalaglag sa ihip ng hangin. Napakaganda. Lumabas ang mga mananayaw, nakasuot ng makukulay na kasuotang Pilipino, pula, dilaw, berde. Nagsimula silang sumayaw. Ang kanilang mga galaw ay malambot na parabang tubig na dumadaloy. Nagbago ang musika, isang halo ng tradisyonal na instrumento at modernong musika. Nagbago rin ang kasuotan ng mga mananayaw, isang pagsasanib ng luma at bago. Ang tradisyon at modernidad ay nagkakaisa. Ito ba ang Asia na nasa isip natin, bulong ni Alan? Umiling ako. Malayo sa aming inaakala. Ang inaasahan namin ay isang makalumang lugar, ngunit ito ay sopistikado at moderno. Natapos ang sayaw, umugong ang palakpakan. Pumalakpak din ako, nakakaantig. Sunod-sunod na inihain ang pagkain. Isang course meal. Unang inihain ng sopas, istilong French. Pangalawa ang salad na may sariwang gulay at matamis-asim na dressing. Ang pangatlo ay ang main course, lechon, na inihain ng napakaganda sa plato. Ang balat ay malutong at ang laman ay malambot. May kasamang masarap na sarsa. Ang sarap, sabi ni Alan. Oo, napakasarap. Ang mga tao sa kabilang mesa ay mukhang nasisiyahan din. Inihain ang dessert, isang plato ng iba't ibang kakanin, maliliit at makukulay na minatamis. Sinubukan ko. Matamis, pero hindi nakakaumay. Pagkatapos kumain, muling umilaw ang entablado. Isang choir ng mga estudyante, nakasuot ng uniforme. Nagsimula ang musika. Isang pamilyar na himig, ang You Raise Me Up. Ang kanilang mga boses ay malinaw at maganda. Ang harmony ay perpekto. Bawat salita ng kanta ay tumatagos sa puso. Tumingin ako sa paligid, may mga luhang namumuo sa mata ng mga tao. Isang lola ang nakapikit, naramdaman kong uminit din ang sulok ng aking mga mata. Natapos ang kanta, isang sandaling katahimikan na sinundan ng malakas na palakpakan. Isang standing ovation. Tumayo ang lahat at pumalakpak. Yumuko ng malalim ang mga estudyante, isang 90-degree bow. Napakagalang. Muling umakyat ang MC. Maraming salamat sa lahat ng nagbigay kulay sa gabing ito. Nawa'y manatili sa inyong mga puso ang mainit na alaala ng inyong oras sa Pilipinas. Muling lumiwanag ang hall. Tumayo kami. Nanginginig ang aking mga binti dahil sa matinding emosyon. Ito ang unang pagkakataong makaranas kami ng ganitong pagtanggap. Susan, hinawakan ni Alan ang kamay ko. Grabe no. Oo, hindi ka panipaniwala. Lumabas kami sa hallway. Nagkakatuwaan ang mga tao, lahat ay humahanga. Napakaganda talaga, lumapit si Margaret. Naiyak ako sa kanta ng mga bata. Ako rin, sabi ko.
Nagtawanan kaming tatlo. Basa pa rin ang aming mga mata. Bumaba kami sa lobby. Sa labas ng bintana tanaw ang Maynila. Ang sikat ng araw ay maliwanag. Tagsibol na, Alan. Parang may malaki tayong pinalampas sa buhay natin. Anong ibig mong sabihin? Hindi natin alam na may ganitong kultura. Masyado nating minaliit ang Asya. Mahina ang boses ni Alan, puno ng pagsisisi. Ganoon din ang nararamdaman ko. Nabuhay kami sa loob ng aming mga prejudice. Naniniwala kaming ang mga mauunlad na bansa ay nasa kanluran lamang. Akala namin huli ang Asya, pero mali kami. Ang Pilipinas ay maunlad. Ang teknolohiya, kultura at mga tao lahat ay kamangha-mangha. At higit sa lahat napakabait nila. Tumingin ako sa labas. Naglalakad ang mga tao nagtatawanan. Isang payapang tanawin. Gabi na. Bumalik kami sa kwarto. Nakahiga ako at nakatingin sa kisame. Naalala ko ang lahat ng nakita ko, ang eleganteng sayaw, ang malinis na boses ng mga bata, ang kumikinang na mga mesa. Unti-unti kong nagugustuhan ang Pilipinas. Ikalawang araw hapon na, umalis ang bus. Hahatiin daw kami sa maliliit na grupo. Ang aming destinasyon isang Philippine Traditional Wellness Institute. Sumimangot si Alan, hilot. Hindi ba't doon lang tayo mamasahehin at paiinumin ng gamot? Oo nga, hindi siyentipiko. Ganoon din ang iniisip ko. Dahil 30 taon kaming nasa medikal na propesyon, ang mga walang ebidensyang paggamot ay aming kinaiinisan. Evidence-based medicine, iyon ang aming pinaniniwalaan. Sa loob ng 2 araw, pinahanga kami ng Pilipinas, ang airport, mga kalsada, mga tao. Ngunit naisip namin iba ang medisina. Hindi nila kayang pantayan ang kanluraning medisina. Alan, sa totoo lang, wala akong inaasahan ngayon. Ako rin. Isang karanasan lang siguro to. Sa bintana ng bus, nakita namin ang isang modernong gusali na gawa sa salamin. Nakakasilaw ang sikat ng araw na tumatama rito. Iyon daw ang institute, sabi ni Margaret. Mas moderno kaysa sa inaasahan ko. Malinis ang gusali, parang opisina ng isang korporasyon. Ibang-iba sa inaasahan naming lumang bahay na gawa sa kahoy. Bumaba kami. Pagpasok sa loob, na amoy namin ang banayad na bango ng kahoy at mga halamang gamot, nakakakalma. Naglakad kami sa pasilyo. Sa pader may mga nakasabit na frame. Hindi mga lumang larawan kundi mga data, graph, heart rate, blood pressure, body temperature. Mga siyentipikong datos. Ito ang tradisyonal na panggagamot bulong ni Alan. Dinala kami sa isang experience room. Isang malawak na espasyo na may mga upuang nakaayos ng pabilog. Pumasok ang isang binata na kasuot ng puting polo at beige na Amerikana. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Dr. Santos. Welcome, hindi po ito treatment kundi isang experience. Isang pagkakataon para marinig at maramdaman ang mga senyales ng inyong katawan. Ang kanyang Ingles ay matatas. Hindi po ito medical procedure. Malinaw niyang sinabi iyon na nagbigay sa amin ng kapanatagan. Nagsimula siyang magpaliwanag. Ang tradisyonal na panggagamot at kanluraning medisina ay may magkaibang approach. Ang kanluraning medisina ay naghahanap ng sakit at inaalis ito. Ang tradisyonal na panggagamot naman ay tinitingnan ang balanse ng buong katawan. Pareho silang tama, magkaiba lang. Nakahalukip-kip si Alan, may pagdududa, ngunit nakikinig siya. Simulan natin ang unang karanasan. Isang assistant ang nagdala ng isang maliit na aparato, isang sensor na inilalagay sa daliri. Ito po ay isang pulse wave monitor. Tinitingnan nito ang pattern ng tibok ng inyong puso. Isinuot namin ang sensor. Lumabas ang isang wave pattern sa screen. Medyo mabilis po ang sa inyo ngayon, turo ni Dr. Santos sa screen ko. Dahil po siguro sa pagod at jet lag. Hindi regular ang kurba. Subukan po ninyong huminga ng malalim. Ginawa ko, dahan-dahan. Habang ginagawa ko ito, naging mas makinis ang kurba sa screen. Nagulat ako. Nakapagtataka. Ramdam kong kumakalma ako. Tinitigan ni Alan ang kanyang monitor. Nagbabago ang heart rate depende sa paghinga. Ito ay regulasyon ng autonomic nervous system. Tama po, ngumiti si Dr. Santos. Sa tradisyonal na panggagamot, tinatawag namin itong daloy ng enerhiya. Ngunit sa modernong medisina, ito ay reaksyon ng autonomic nervous system. Magkaiba lang ng tawag. Nagbago ang tingin ni Alan. Tumango siya. May nagbago sa loob niya. Daloy ng enerhiya. Konektado pa rin pala ito
sa mga sistemang pinag-aaralan natin. Pangalawang karanasan. Pinaupo kami. Dahan-dahan po ninyong ikutin ang inyong bukong-bukong. Hindi po ito simpleng ehersisyo. Isa po itong pakikipag-usap sa inyong katawan. Sinasabi ninyo sa inyong tuhod na, ayos lang yan. Dahan-dahan lang tayo. Natawa ako. Pakikipag-usap sa katawan. Ngayon ko lang narinig iyon sa medisina. Pero sinunod ko. Inikot ko ang aking bukong-bukong. Pakaliwa pa kanan. Nakatutok ang isip ko sa aking tuhod. Kakaiba. Parang ang kinakausap ko ito. Makalipas ang ilang minuto naramdaman kong bahagyang nabawasan ang paninigas. Guni-guni lang ba? Hindi malinaw na may pagkakaiba. Pinapanood ako ni Alan. Nakita niya siguro ang pag-relax ng mukha ko. Inalis niya ang pagkakahalukip-kip. Muscle relaxation, nerve response, pain suppression. Bulong niya. Ito ay proseso ng pagpapadala ng signal mula sa isip patungo sa katawan. Palagi lang nating pinag-uusapan ang gamot at operasyon. May pagsisisi sa kanyang boses. Pangatlong karanasan. May dala si Dr. Santos na isang maliit na kahon. Sa loob may mga manipis na metal sticks. Hindi po ito karayom. Ito po ay isang stimulation stick na ginagamit para bahagyang stimulate ang balat at makita ang reaksyon. Nag-alangan ako. Takot ako sa karayom. Pero sayang naman kung aatras pa ako. Inilahad ko ang aking kamay. Dahan-dahang idinampi ang manipis na metal. Akala ko'y masakit. Ngunit hindi. Isang mainit na pakiramdam ang kumalat. Kakaiba. Hindi masakit. Dahil po nawala na ang inyong kaba. Ang katawan ay sumusunod sa sinasabi ng isip. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking puso. Ang katawan ay sumusunod sa sinasabi ng isip. Tinitigan ako ni Alan. Pagkatapos ng ilang sandali yumuko siya. Lagi nating ginagamot ang katawan pero pinabayaan natin ang pinakamahalaga ang isip at damdamin. Natapos ang experience. Pabalik sa bus tumingin ako sa labas. Mainit ang sikat ng araw. Nakapagtataka, gumaan ang pakiramdam ko. Psychological effect lang siguro yan. Pero hindi naman masama sagot ni Alan. Ngunit alam naming pareho na hindi lang ito psychological. Totoo ito, nag-react ang aming katawan. Nang gumaan ang isip, gumaan din ang katawan. 30 taon kaming naniwala na ang ebidensya lang ang katotohanan mga journal clinical trial statistics. Ngunit ngayon mas naging kapani-paniwala ang karanasan kaysa sa mga papel. Bumalik kami sa hotel. Pag-upo sa kama, hinaplos ko ang aking tuhod. Medyo masakit pa rin yata. Ngumiti lang si Alan. Sa likod ng ngiting iyon, alam kong marami siyang iniisip. Ngayon, sa unang pagkakataon ang tiwala ay nanaig sa prejudice. Nalaman naming hindi lang kanluraning medisina ang sagot. Ang tradisyonal na panggagamot ay may siyensya rin. At higit sa lahat nalaman namin kung gaano kahalaga ang paggamot sa puso at isipan. Kinagabihan habang kumakain sinabi ni Alan, Susan, may natutunan ako ngayon. Ako rin. Nagtawanan kami, isang taus-pusong tawa. Isang maliit na butas ang nabuksan sa pader ng aming prejudice at mula sa butas na iyon pumasok ang liwanag. Tinuturuan kami ng Pilipinas kung paano tanggapin ang pagkakaiba, kung paano tumingin ng may bukas na isipan at kung paano respetuhin ang karanasan. Nakatulog ako habang hinihimas ang aking tuhod. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naging mahimbing ang tulog ko. 3 araw, libreng oras. Subukan kaya natin ang MRT experience, tanong ni Margaret. May kasama raw itong Senior Citizen Safety Experience. MRT, nagtaka si Alan. Sa isip namin ang public transport sa New York ay delikado. Paano kaya sa Maynila? Nagkita kami ng tour guide sa lobby. Isang babaeng nasa 30s. Ngayon po ay bibisitahin natin ang Quiapo Market. Sasakay po tayo ng MRT. Pumunta kami sa istasyon. Malinis. Kumikinang ang sahig. Nagtap kami ng card. Madali lang. Pagbaba sa platform, nanlaki ang aming mga mata. May salaming pader sa pagitan ng platform at riles. Platform screen doors po yan. Para sa kaligtasan, paliwanag ng guide. Sa New York, wala nito. May mga aksidente pa ngang nahuhulog sa riles. Dumating ang tren eksakto sa oras na nasa screen. Bumukas ang pinto ng tren at ng platform ng sabay walang puwang. Sumakay kami. Malinis. Walang amoy. Maraming tao pero tahimik. Rush hour ba to? Gulat na tanong ni Alan. Sa New York ganitong oras ay parang giyera na. Puno na ang mga upuan. Biglang may isang dalagang tumayo.
Dito na po kayo, ma'am. Itinuro niya ang upuan. Okay lang, sabi ko, ngunit iginiit niya. Welcome po sa Pilipinas, sabi niya sa Ingles na may ngiti. Salamat. Naupo ako. Uminit ang dibdib ko. Sa Amerika bihira ito. Bawat isa ay para sa sarili niya. Hinawakan ni Alan ang kamay ko. Alam ng mga tao rito kung paano magtiwala sa isa't isa. May nakalaang priority seats na walang nakaupo kahit may mga nakatayong kabataan. Bakit po bakante yan, tanong ko? Para po yan sa mga senior buntis at may kapansanan. Kahit pagod, hindi po yan uupuan ng mga kabataan. Kultura na po. Nagulat ako. Hindi ito batas kundi kultura. Isang kasundo ang sinusunod ng lahat. Bumaba kami at lumabas sa istasyon. Entrance na ng Quiapo Market. Buhay na buhay ang paligid. Alan. Grabe ang bansang ito. Oo nga, magaling ang sistema pero mas magaling ang mga tao. Pumasok kami sa palengke. Maraming tao, maraming tinda. Pero mas malinis kaysa sa inaasahan ko. Tikman niyo po. Alok ng isang tindera ng kwek-kwek. Ibinigay niya sa amin ang isang stick na may libreng tikim. Libre po. Oo naman. Kung masarapan kayo, bili kayo. Kung hindi, okay lang. Hindi ako makapaniwala. Kinain namin. Masarap, bumili kami. Enjoy po kayo sa Pilipinas, masayang sabi ng tindera. Habang naglalakad, nakita namin ang isang matandang lalaki na nagtitinda ng turon. Bumili si Alan. 30 pesos lang po, sabi ng matanda. 30 pesos lang para rito, gulat ni Alan. Sa Amerika, 3 beses ang presyo nito. Ngumiti ang matanda. Kung masarapan kayo, balik po kayo. Naupo kami sa isang bench at kumain. Masarap. Ang mga tao sa paligid namin ay masayang kumakain at nagtatawanan. Isang lola ang ngumiti sa amin. Taga saan kayo? Amerika po. Naku, ang layo. Nag-enjoy ba kayo sa Pilipinas? Opo, napakabait po ng mga tao. Mabuti naman. Sige, kain lang kayo ng marami. Habang paalis, naisip ko bakit ganito kadaling makipag-usap sa mga tao rito. Ang mga estranghero ay parang kapitbahay. Umalis kami sa palengke na busog ang tiyan at puso. Ang bansang ito ay hindi lang maunlad, may puso rin. Gabi na. Pagbalik sa hotel, sinabi ng staff. Napakaganda po ng hangin ngayong gabi. Subukan po ninyong mamasyal sa malapit na Baywalk. Maganda po ang tanawin. Ngayon, sa ganitong oras, 10 PM na. Opo, ligtas po sa Maynila kahit gabi. Marami pong nagjo-jogging mag-isa. Nagkatinginan kami ni Alan. Subukan natin. Lumabas kami. Malamig ang hangin. Maliwanag ang kalsada. May isang babaeng nag-iisa na nagjo-jogging. Nag-iisa siya, 11:11 na ng gabi, sabi ni Alan, naghahanap ng pulis. Hindi, Alan. Nagjo-jogging lang siya. Hindi ka panipaniwala. Sa New York iyon ay napakadelikado. Nakita namin ang isang 24-hour cafe na puno ng mga kabataang nag-aaral at nagtatawanan. Nakita namin ang mga taong pumipila ng maayos sa bus stop. Tayo, kapag dumilim na naglalak na tayo ng pinto, iyon ang natutunan nating paraan para maging ligtas. Mahina ang boses ni Alan. Pumunta kami sa Baywalk. Ang ganda ng mga ilaw. May mga pamilya magkasintahan at magkakaibigan na namamasyal. Walang takot. Naupo kami sa isang bench. Ngayon lang ako naging ganito kapanatag, sabi ko. Oo nga, may ganito palang gabi sa mundo. Isang babae ang nag-iisang nakaupo at nagbabasa. Isang pamilya ang nagbibisikleta kasama ang kanilang maliit na anak. Dito posible pala yon. Bumalik kami sa hotel. Pumasok kami sa isang convenience store. Nightwalk po, tanong ng cashier sa Ingles. Opo, galing kami sa Bay. Maganda po. Diba, ligtas po ang gabi sa Maynila. Huwag po kayong mag-alala. May pagmamalaki sa kanyang boses. Pagbalik sa kwarto, nakahiga na kami. Alan, hinding-hindi ko makakalimutan ang gabing ito. Ako rin. Ang gabing ito ay nagpakita sa amin ng tiwala, hindi prejudice. Ang tiwala ng mga Pilipino sa isa't isa ang lumikha ng kaligtasan. At ang kaligtasan ang nagdulot ng kapayapaan. At sa kapayapaan naging malaya ang mga tao. Ito ang gabi sa Pilipinas. Isang gabing walang takot. Ika-4 na araw, pumunta kami sa Intramuros. Ito po ang dating sentro ng Maynila noong panahon ng mga Espanyol, sabi ng guide. Pagbaba namin, bumungad ang napakaraming tao, karamihan ay mga dayuhan Europeo-Asyano, tagagitnang silangan.
Marami sa kanila ang nakasuot ng barong Tagalog at Filipiniana. May rental po. Mas masaya po ang pakiramdam kapag nakasuot niyan, sabi ni Margaret. Nagrenta rin kami. Ako ay naka-light green na saya at si Alan ay naka-gray na barong. Tumingin kami sa salamin, kakaiba pero maganda. Pumasok kami sa loob ng pader. Ang laki, ang lawak, parang bumalik kami sa nakaraan. Ang daming turista mula sa iba't ibang bansa na kumukuha ng litrato. Hindi ko akalain na ganito kasikat ang Pilipinas, sabi ko. Nakita namin ang mga lumang gusali, mga simbahan. Ilang daang taon na po ang mga ito, tanong ni Alan. Opo. Maraming beses na pong naayos, pero pinapanatili po ang kasaysayan. Ang kasaysayan ay buhay dito, at ang mundo ay dumarating para saksihan ito. Alan, ang bansang ito ay handa. Anong ibig mong sabihin? Libu-libong taon silang naghanda. Iningatan nila ang kanilang kasaysayan at kultura. Kaya ngayon ang buong mundo ay nakatingin sa kanila. Hapon na, sumakay ulit kami sa bus. Ang destinasyon, isang museo ng baybayin. May museo para sa sulat, tanong ni Margaret. Opo. Espesyal po kasi ang sinaunang sulat ng Pilipinas. Pagpasok namin bumungad ang isang malaking baybayin script sa pader. Sa loob ipinakita sa isang hologram kung paano ito nilikha. Ginawa ito para kahit sino ay makabasa at makasulat, lalo na ang mga kababaihan at karaniwang tao. Hindi ka panipaniwala, sabi ko. Ang mga may kapangyarihan kadalasan ay itinatago ang kaalaman. Pero dito, ibinahagi nila. Nakita namin kung paano nabuo ang mga karakter mula sa kalikasan. Simple pero sistematiko. 1,000 taon na po ito, sabi ng guide. Isang grupo ng mga estudyanteng Pilipino ang pumasok. Lumapit ang isa sa amin. Where are you from? Tanong niya sa malinaw na Ingles. From America. Wow. Do you like the Philippines? Yes, it's a beautiful country. Thank you po, sabi niya at yumuko. Ang galang. May isang interactive exhibit kung saan sinubukan naming isulat ang aming pangalan sa baybayin. Susan, Alan, nakakatuwa. Ang huling exhibit ay tungkol sa hinaharap ng wika. Ang baybayin ay isinasama na sa digital age. Lumabas kami ng museo, may dalang keychain na may pangalan namin sa baybayin. Ang kasaysayan at hinaharap ay magkasama. Bumalik kami sa hotel. Alan, kung ang sulat ay may personalidad, ang baybayin ay isang mainit at mapagmalasakit na sulat. Tumango si Alan. Baka nga sa kanilang wika nagsimula ang lakas ng Pilipinas. 5 araw. Ang huling araw. Namili kami sa isang department store. Malinis, mababait ang mga staff. Pagbalik sa hotel, nag-impake na kami. Ito na ang huli, sabi ni Alan. Ang bilis. 6:00 ng gabi nagtipon kami sa lobby. Ang huling hapunan. Nagtungo kami sa Manila Bay. Espesyal daw ang lugar ngayon, sabi ni Margaret. Isang glass dome restaurant na tanaw ang dagat. Pagpasok namin, huminto ang aming paghinga. Napakalaki ng lugar. Ang kisame at pader ay gawa sa salamin. Tanaw ang buong Manila Bay. Naupo kami sa tabi ng bintana. Ang ganda ng paglubog ng araw. Umakyat ang MC. Salamat sa pagsama sa amin sa huling gabi. Ngayong gabi ang Maynila ay magniningning para sa inyo. Dahan-dahang dumilim. Biglang may mga ilaw na lumitaw sa kalangitan. Mga drone. Daan-daan. Nag-iba-iba ng kulay. Bumuo sila ng mga salita. Mabuhay. Welcome. Oh my God, bulong ng mga tao. Naluha ako. Gumagalaw ang mga drone. Naging isang malaking bulaklak ng sampagita. Naging isang jeepney. Para ba sa atin to, tanong ng isa. Ngumiti ang MC. Opo, para po sa inyo. Dahil dumating kayo ng may bukas na puso. Uminit ang dibdib ko. May lumabas na live band at kumanta ng isang OPM classic. Sa labas may fireworks display. Tahimik pero napakaganda. Umiyak na ako. Hinawakan ni Alan ang kamay ko. Basa rin ang kanyang mga mata. Susan, napakaswerte natin. Tumingin ako sa paligid. Lahat ay umiiyak. Dahil sa pasasalamat, sa paghanga at sa lungkot ng pamamaalam. Pagkatapos ng gabi, bumalik kami sa hotel. Ito na ang huling gabi. Sa labas ang huling tanawin ng Maynila. Ang bansang ito ay nagbukas ng ilaw sa aming mga puso. 6:00 ng umaga, tumunog ang alarm. Ayoko pang bumangon. Ayoko pang umalis. Sa labi nagtipon ang 3,000 miyembro. Lahat ay malungkot.
Kailangan na po ba talagang umalis? Tanong ng isang lola sa staff, nanginginig ang boses. Opo ma'am, nakatakda na po ang flight. Namula ang mata ng lola. Nag-umpisa na ring mamuo ang luha sa aking mga mata. Lumapit si Margaret, pula rin ang mga mata. Susan, umiiyak ka. Konting-konti. Ayoko talagang umalis. Sumakay kami sa bus. Ang mga staff ng hotel ay nakahilera sa labas kumakaway. Ingat po, balik po kayo. Habang papunta sa airport, tahimik ang lahat. Tanaw namin ang Maynila sa huling pagkakataon. Sa NAIA, habang naghihintay lahat, ay nag-uusap tungkol sa Pilipinas. Puro papuri. Papunta na kami sa gate. Nakahanda na ang aming charter jet. Ito na ang katapusan, sabi ko. Hindi baka ito pa lang ang simula, sagot ni Alan. Kailangan nating ikwento sa iba ang ating nakita. Umalis ang eroplano. Mula sa bintana, unti-unting lumiliit ang Pilipinas. Muli akong napaluha. Alan, babalik ako. Pangako, ako rin. Pangako, nakatulog ako at napanaginipan ko ang Pilipinas. Pagdating sa Dallas, nanibago ako sa airport. Magulo, marumi, ibang-iba. Pag-uwi sa bahay, may nagbago. Tayo ang nagbago, sabi ni Alan. Tama siya. Kinabukasan tumawag ang mga kaibigan. Kumusta ang Pilipinas? Nakakagulat. Malinis, mababait ang mga tao at ligtas. Talaga, ang Asia, oo. Itapon nyo na ang prejudice ninyo. Isang kamangha-manghang bansa ang Pilipinas. Isang linggo ang lumipas, kinontak kami ng aming web magazine. Maaari po ba kayong magsulat ng travelogue? Oo naman. Gabit araw naming isinulat ni Alan ang lahat ng aming naranasan. Ang pamagat, paggaling na walang gamot. Nang mailathala ito, agad itong sumabog. Daan-daang komento. Totoo ba to? Gusto ko ring pumunta. Kumalat ito sa social media. Nagkaroon ng hashtag Healing the Philippines, Mabuhay Spirit. Nagpost ang mga tao ng kanilang mga larawan sa Pilipinas, sa Intramuros, sa Manila Bay. Lahat ay masaya. Napansin ito ng media sa Amerika. Naisulat kami sa dyaryo, mga retirado. Nakahanap ng pag-asa sa Pilipinas. Na-interview kami sa radyo. Ano po ang espesyal sa Pilipinas? Ang mga tao, ang kanilang kabaitan, at ang tiwala. Pagkatapos noon, dumagsa ang mga email. Paano mag-book? Sabihin nyo pa ang iba. Isang gabi habang nanonood ng balita, lumabas ang Pilipinas. Dumarami ang mga senior tourists na bumibisita sa Pilipinas. Ipinakita ang NAIA. Hinawakan ni Alan ang kamay ko. Tayo ang may gawa niyan. Oo, sinabi lang natin ang katotohanan. Ilang araw pa nakita namin ang resulta. Sa website ng mga airline, lahat ng flight papuntang Pilipinas is sold out. Kinabukasan sa balita, dahil sa biglaang pagtaas ng demand, nagdagdag ng emergency flights ang mga major airlines papuntang Maynila. Mula sa Silver Circle, nakatanggap kami ng email. Lahat ng 10 slots para sa healing tour to Manila sold out sa loob ng 5 araw. Nagdadagdag na kami ng slots. Mula sa Florida, Chicago, London, lahat ay nagbubuk papuntang Pilipinas. Uminit ang sulok ng aking mga mata. Malalaman din nila ang naramdaman nating gandon. Hindi ang sinulat mo ang nagpagalaw sa kanila, sabi ni Alan, umiling. Ang mga tao ay naakit sa sinseridad. Iyon ang kapangyarihan ng Pilipinas. Isang payapang katahimikan. Ang dahilan kung bakit maunlad ang Pilipinas ay hindi lang dahil sa teknolohiya o ekonomiya, sabi ni Alan, dahil hindi nila nakalimutan kung paano magmalasakit sa isa't isa. At ngayon, malalaman na ito ng mundo. Ngumiti ako. Ang tagsibol na nakita natin sa Maynila ngayon ay makikita na rin ng buong mundo. Hinawakan ni Alan ang kamay ko. Salamat. Para saan? Sa pagsama sa akin ng may bukas na puso. Ako rin salamat sa iyo. Hinawakan ko ang keychain sa aking kamay. Mainit. Ngayong sandali may isang taong dumarating sa NAIA. Nagugulat sa robot, humahanga sa kalinisan at lumuluha sa kabaitan katulad namin. Ito ang kwento ni Susan at Alan. At patuloy naming ibabahagi ang mga kwentong magpapakita sa mundo ng ganda ng ating bansa. Paki-like at subscribe at ibahagi ang inyong saloobin sa comments. Maraming salamat po.